Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Benjamin Best, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa 1 chapter 10 verse 27 to 29. Sinasabi dito na dinirinig ng aking mga lupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila gawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng ama. Ang Diyos ang tagapag-ingat ng ating kaligtasan. Ito ay pangkaraniwang paniniwala sa Kristyanismo. Ang ibig sabihin ay ang Diyos ang siyang nagtataglay at nagpoprotekta sa ating kaligtasan. Ito ay madalas na nauugnay sa paniniwalang ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos, hindi isang bagay na nakuha sa pamamagitan ng pagsisikap o mga gawin ng tao. Ang tungkulin ng Diyos bilang tagapag-ingat ay nakikita bilang pagtiyak na ang mga naniniwala sa Kanya ay mapangalagaan at sa huli ay dadalhin sa buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay nagpapanatili ng mga mananampalataya magpakailanman. Ang seguridad na ito ay nagmumula sa hinalitinag ng pangako ng Diyos sa mga tumatanggap ng kanyang pag-ibig at biyaya. Kaya nang pinakita sa pamamagitan ni Jesucristo, naniniwala ang mga Kristiyano na walang makalupang kalagayan o personal na kabiguan ang may paghiwalay sa kanila sa pag-ibig ng Diyos. Pinapanatili tayo ng Diyos upang mapanatili natin. Ito ay nag-highlight sa isang siklo ng banal na pagkilos at dugo ng tao. Inamungkahin ito ng pangangalaga ng Diyos sa sangkatauhan, kapwa individual at sama-sama ay hindi isang layunin sa sarili nito, ngunit isang paraan para pagkatapos ay aktibong lumahok sa pangangalaga sa kung ano ang mabuti, mahalaga o sagrado. Ang pangangalagang ito ay maaaring tumukoy sa pisikal na buhay, pananampalataya, mga relasyon o natural na mundo. Magtiyaga sa pananampalataya habang ikaw ay iniingatan. Binibigyang diin nito na habang ang mga mananampalataya ay tinatawag na aktibong mapanatili ang kanilang pananampalataya, ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos ay ang sampulang pinagmumulan ng kanilang kakayahang matyaga. Itinatampok nito ang isang dinamiko kung saan ang pagsisikap ng tao at ang mga banal na kakayahan ay nagtutulungan. Tinitiyak ng nag-iingat na biyaya ng Diyos ng mga tunay na kanyang kalooban sa huli ay magtitiis sa pananampalataya, kahit nasa pamamagitan ng mga pagsubok at hamon. Pinatutunayan ang ating pagbabalik loob sa pamamagitan ng tunay na pagbabago. Ito ay isang tunay na pagbabago ng puso at pag-uugali, hindi lamang isang mababaw na kasunduan, ay ang katibayan ng tunay na pagbabago. Ang pagbabagong ito ay makikita sa mga kilos, pag-iisip, at hangarin ng isang tao na naaayon sa mga lituntunin na kanilang pinagtibay sa pamamagitan ng pagbabalik loob upang ipangaral ang Ebanghelyo na lumuluwalhati sa biyaya ng Diyos o nangangahulugan na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, na binibigyang din ito ang isang libreng kaloob na iniaalok ng hindi karapat-dapat na papuri ng Diyos, hindi isang bagay na nakukuha sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Benjamin Best, at dito na nagtatapos ang daily devotions.